Ang gantimpala ay ipinagkakaloob sa mga nagwagi sa paligsahan. Tulad sa mga palaro, ang sino mang manalo, nakakamit po ng gantimpala. Ibig sabihin, ang gantimpala ay ipinagkakaloob katumbas ng pagod, sakripisyo at pagsisikap ng isang manglalaro. Kaya nakikita natin na naggugugol ng panahon at lalong pinaguhusay ng mga manlalaro ang kanyang kakayahan at kaalaman at inihanda niya ang kanyang sarili sa haraping paligsahan. At ang bawat oras na kanyang ginugol sa pag-ensayo ay kanya itong mapapakinabangan para manalo. Kailangan ng sapat na paghahanda, tamang determinasyon at naayon na disiplina para magtagumpay. Ang reward o gantimpala ay siyang layunin ng isang manglalaro. Tulad din po sa mga kabataan, nagsisikap silang makatapos ng pag-aaral sa paniwala na sa darating na panahon sila ay magkakamit ng gantimpala ng mabuting kapalaran. Makakakuha sila ng magandang trabaho na may mataas na sahod. Mayroong ngang kasabihan na ang buhay daw ay tulad sa isang paligsahan na kailangan kang lumaban para manalo at makamit mo ang gantimpala. Survival of the fittest, ito ang pangunahing prinsipyo ng buhay sa mundo. Kung sino ang malakas, siya ang nananalo. Kung sino ang malaki, siya ang inaasahang magwawagi. Kung sino ang matalino, siya ang inaasahang magtatagumpay. At kung sino may pera, siya po ang nasusunod. At kung sino ang makapangyarihan, siya ang batas. Siya ang Diyos. Yan ang reward sa mga taong nagsikap na makamit at magtagumpay. You need to exert effort to get the reward. Kung merong tinanim, meron pong aanihin. Lahat yan ay nakasalalay sa paggawa. Work, work, work. You win the prize of your effort. Ang regalo ay pinakakalob naman sa gustong pagkalooban ng isang tao. Maaring ito ang kanyang magulang, asawa, anak, lolo, lola, kaibigan, kaopisina, o kaya kasintahan. O kahit sino mang merong kay, maaring kalaguyo, o kabit, kapitbahay, kakilala, o maaaring kaaway. Ang regalo ay hindi binabasyan lamang ang magandang nagawa ng isang tao, kundi depende po sa nagbibigay. Hindi mo kailangang magsikap para makatanggap po ng regalo. Hindi kailangang magpagod para makatanggap ng regalo. Ito ay kusang loob na ibinibigay. Yan ang regalo o gift. Kahit ang mga sinasabi nating hindi karapat-dapat ay nakakatanggap ng regalo. Ang reward ay napapaiba po o napakaiba kaysa gift. Kaya meron po tayong salitang amazing grace. Napapamangha tayo sa biyaya. Ang biyaya ay ipinagkakaloob na hindi mo kinakailangan pong pagpaguran. Kadalasan kung sino yung inaakala natin na hindi kailangan bigyan ng kapatawaran, siya pa ang napagkakalooban. Ang salitang grace o biyaya ay katumbas ng salitang gift o regalo. Ang salitang grace ay nakaugnay sa salitang forgiveness o pagpapatawad. Nakakabit sa salita ng salvation o kaligtasan. Kaya meron tayong nababasa sa Bible, for we are saved by grace through faith, not by works that man should boast. Tayo ay nangaligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa magawa upang tayo ay hindi po magmalaki. Anumang pagsisikap natin kung labas sa pananampalataya, wala po tayong magagawa. Sabi nga ni Lord, lahat ng ating katwiran ay itinulad sa maruming mga basahan. Yung sinasabi natin na mabubuting bagay o malilinis na bagay ay marumi sa paningin ng Diyos. Wala kahit isa na malinis o matuwid sa Diyos. Yan ang masaklap. Maliban na lamang kung ang Ginoo, siya mismo ang magsabi na malinis ka, saka ka lamang po maaring sabihin na malinis ka. Matagal nang sinasabi na ang kaligtasan po
is a gift of God. Pero marami pa rin hindi maniwala. Gusto pa rin ng tao na gumawa ng paraan kung paano sila patatawarin sa mga kasalanan nila. Sa sarili nilang pagsisikap, yun ang kanilang pinaninindigan. Kaya hindi lubos na matanggap ang biyaya sa katigasan na rin ng mga puso ng mga tao. Kahit na nga yung mga spiritual advisor na nila nagsalita, may sarili din silang sinusunod na paniniwala. Lahat ang sabi, naniniwala naman ako sa Diyos. Wala naman akong nasasagasaan na tao. Tumutulong naman ako sa kapwa. Nagsisimba naman ako. Ang hindi nila makita, ito ay lahat mabubuting gawa. Ngunit ang mabubuting gawa ay hindi makakaligtas sa tao. Yung iba, tiwala sa sarili dahil mabuting tao daw sila. Ang hindi nila alam, hindi naman basihan ang pag-uugali ng isang tao para maligtas. Kasi ang lahat na tao ay sinumpa bago pa siya isinilang. Kung ang kaligtasan ng tao ay ibabatay sa gantimpala, wala kahit isang maliligtas sapagkat walang makakatupad ng utos ng Diyos. Maaring masunod mo ang 9 na utos, ngunit ang pang-10 hindi mo magaganap. Yan nga, pinapairal ng reliyon ngayon na 2 lang daw po ang utos ng Diyos, hindi na 10. Ang problema, hindi rin masunod kahit yung 2 utos lamang. Tandaan po natin, sina Adam at Eva, 1 utos lamang po, hindi po nila nasunod. 2 pa kaya o 10 ang masunod ng tao, masaklap, pero yan po ang katotohanan. It takes the grace of God. Ang grace ay walang bayad, libre ito, kaya anytime pwede nyo itong matanggap. Ang kailangan lang ninyo ay paniwalaan na siya ang inyong kaligtasan at siya ang nagbayad ng inyong lahat ng mga kasalanan. Ganun lang po ang gospel. Make Him your Savior and make Him your Lord. If you have a real faith, you will believe all things. Hindi mo kailangan malaman lahat bago maniwala. Kapag naniwala ka, malalaman mo rin ang lahat. Pero kung gusto mo munang alamin ang lahat, sa dami ng dapat malaman, baka wala ka ng panahon para maniwala. Dahil sa iba't ibang paliwanag ng mga religious clergies, naguguluhan tuloy tayo kung ano ang totoo. At dahil na rin sa sobrang talino ng tao, hindi na tuloy nila malaman kung ano ang dapat paniwalaan. Lahat yan po ay effort ng tao at pagsisikap ng tao. Nakalimutan nila na ang kaligtasan ay biyaya. Yun nga lang po, kung walang binhi sa puso ng tao, wala talagang tutubo sa puso niya, kundi mga pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Ang trabaho ko po ay maghasik lamang ng binhi. Kung may tutubo at magpapatibay para po ang tao ay makarinig. Ngunit kung damuhan, pumatak ang butil, papatayin ito ng damo. At kung sa batuhan, ito mapupunta. Pagdating po ng mga ibon, tutukayin ito. At kung dumating ang tag-init, matutuyo ang butil at hindi na po ito tutubo. Kayo po ang nakakaalam kung ano po kayo. At sana po, tumubo ang butil na nahasik sa oras na ito. God bless you. Ito po ang programang Breakthrough mula po dito sa Legazpi City at tayo po ay nagpapasalamat sa MJC Training and Consultancy at sa Daniel Eaton Organic Products at sa ating mga OFWs na patuloy na sumusuporta sa ating pong programa. Tulad din na Analisa Piñaflor ng Saudi Arabia, si Ina Jones Lacaste ng Singapore, si Rosa Mia Sina Simulaba ng Malaysia, si Ami de la Cuesta Lintunga ng Syria, at kay Jaren Brick Salinas Ramirez ng Lebanon. Ito po ang Breakthrough, ang programang Tago sa Puso. Ako po ang inyong Royal Brother, si Daddy Rick Cervantes. Diyos mabalos sa Indogabos. Salamaton.